kabison! Yes, maray na hapon! Kaiba man giraray po nindo ang sa paboritong Chansey DJ sa balat ng radyo. Ang pinakabangin, pinakabakulit, as in pinaka-pink. Pinko, pinko, pinkachu! As in yaong po kamo niyan sa panibagong episode kang Love Local, nakakalove, nakakalokal. Yan, ngunyan na hapon mga kabisyo. Bako lang basta-bastang programa nga ni dahil makakaiba na ta sa pasabog na iristoryahan, bardagula asin chikahain ang saro sa mga prominenteng grupo in terms of dancing digdi sa Bicolandia. Asin, nagkumpit na sinda to represent our country, Philippines. Yan, let us all welcome ang champion sa Dance Supremacy International World Finals 2024 sa Tokyo, Japan. Ang Bicolandia's Pride. Foot forward, yan. Yan, before anything else, magpabisado muna kamo sa mga kabisyo natin sa live stream. Hello mga kabisyo, ako po si Ivan Puche. Yes! Hello po, I'm JM po. Hello po, I am Kyle Delphine. Hey, I am Nap. Hello po, RJ. What's up mga kabisyo, I'm Ray. Hello, kabisyo. JC Espanto sa Facebook. Hello po, pangalan po is Miguel. Yan, nabisado sinda. Sinda po ang foot forward, di ba? Pinakainit na hapon, paano ba nag-start ang foot forward? Nag-start ang foot forward dahil nagkaayaan lang kami tatlong magtatropa. Galing kami sa ganun, inuman. Tapos parang yung dalawa kasing yun, dati silang dancers din. Yes. Parang yung isa, dancer nung college sa Manila. Tapos yung isa na busy na din sa ACADS. Then ako na lang yung parang nagda-dance pa during that time. And then, sabi nila, parang na-miss nila sumayaw. Okay, sige. What if buo tayo ng grupo? Ako na bahala maghakot ng members. And then, ayun, tinuloy namin, nabuo na siya. Nag-start kami from 8 members lang. Tapos sabi namin, isang beses lang, one time, big time, kasi gusto lang naman natin matry ulit. Yes. And then, after nung first competition namin way back 2018, ayun, nagtuloy-tuloy na siya, pa-auditions na kami, naghakot na kami ng more members. Then, ngayon, umabot na kami ng 40 plus members. Wow! Yay! And 2018, kang tig-establish na si grupo, tama. And ikaw, you are the director ng Foot Forward. Yes, yeah. Eh, gusto ko din maaraman, since naaraman ta kung paano nagpuan si Foot Forward. Saro-saro ka mo, paano ka mo nakalaog sa Foot Forward? Any stories? Pumasok po ako noong 2019 via audition po. 20. Okay. Ako, nag-audition ako 2025? 2024. Tapos, ayun, nakapag-compete na din Wood DS. Tapos ngayon, Ako po nag-audition rin 2019. 2019. Yes. Tama. Po, akes po nasa padjak po ako kadto. Pajak. Tapos po, tig-check po ako ng messenger. Tapos nag-chat po si coach. Kan time kaya po kato, post-pandemic pa po. Kaya mapa po Yes. masyadong audition kan time. Tapos yun po, nag-chat si coach. Tapos nag-G na po ako. Wow. Me naman po, nag-audition po ako nung 2024. Ako naman po, kasama ko po si Nap. Nasa batch namin. Magkabatch po kami. Sa Magkabatch po padjak kami. man. So, chinat kami ni Coach. Handpick din po. Handpick. Hello po, ako po, batch 2024 din po, nag-audition. 2024. Batchmate po kami tatlo nila, Kyle tsaka ako kay JC. Yan. Since naaraman ko ba anong taon ka mo nag-start? Gusto ko din maraman, sa iba na po si pangaran na Foot Forward? Like, established na ba siya 2018 pa lang? Or pakong pangaran that time, tapos nag-iisip pa lang? 2018, nung binubuo namin yung group, wala pa kaming name. As in, wala kaming maisip. Tapos, parang nasuggest ni James,
Shout out sa'yo, James. Yan. What if BFF? Kasi yung kaming tatlong nagbuo ng grupo, kami yung BFF since high school. Kami yung magkakasama lagi. Sabi namin, what if BFF na lang yung name? Tapos sabi ng isa, ang baduy. BFF, hindi naman best friends forever. Parang best foot forward. Parang Wow. ganun. Since every time sumasayaw daw kami, dapat elegant, prim and proper, mga ganun. So sabi namin, okay, what if alisin natin yung best? Kasi di naman sure kung tayo talaga yung best. Okay, so put forward na lang. Hanggang sa, ayun, nag-agree na lahat. Tapos, katuwaan, yun yung pinag-agreehan kasi parang FF, put forward, tapos hooray, FF, hooray. Yes. Ganun. Actually, narinig ko daw mga huddles din do. Very, iconic. As in, nagtatak siya, FF nga na. Tapos, hooray. Nayalig ko yan, mga huddles din do. Tapos, ganyan, since FF nga ni ka mo, gusto ko maaraman, itong 40 na members ni Dungon yan, gabos ba to? I mean, handpicked and nag-auditions. Like, nag-fix ba ka mo sa specific genre? Or gabos o diverse? Actually, lahat ng members, iba-iba. Diba, dito may meron tayong crumper. Wow. Iba yung style niya. Sample! Oh, yun. Di kaya, piyot na nga ni kita digdiya. Tapos si Ray, siya din ang parang head ng hip-hop community dito sa Naga. Wow. Si Nap, nag-walk siya, walker siya. Wow. Tapos, kanya-kanya, as in, super diverse, iba-iba din ng style, iba-iba ng... Niche. Yeah. Tama, diba? And then, pero pag nagkakasama-sama kami lahat, parang nagka-come up kami sa isang style lang din, na pare-parehas kami. Since gabos nga ka mo nagbabayli talaga, like, paldo, lagadob. Paano yan? May specific bang choreographer ka mo or ambagan ka mo sa sarong piyesa? Sa group namin, may may pool of choreographers na din. Pero most of the time, talagang batuhan kami ng ideas, batuhan ng what if ganito, what if ganyan. And then, nagka-come up na sa isang piyesa mismo. And speaking of that, now curious ako, paano pala ka mo na-solidify nito kung anong genre ang ipupull off nito sa sarong piyesa? Actually, man kaming, wala kaming like, style na pinupush pag gumagawa ng piyesa. More on, siguro tinatawag namin experimental lagi ang piyesa namin na ito yung nafe-feel namin, ito yung sinasabi sa amin ng music, then ito yung nagagalaw ng katawan namin. Parang ganun. Wala kaming masyadong sinusunod na dapat ganito, dapat ganyan. Parang ganun. In terms of music, paano ka mo nagpipili? Like, borotohan or may nagsasabi na, ay, nang kanta ta, tapos gibuan ng choreography. Usually ganun. Parang, most of the time, since ako yung nagde-direct, ako din yung pumipili, and then nagko-consult ako sa kanila, okay ba to? Medyo hindi. Okay, hanap tayo iba. Parang ganun. Depende sa kung sino yung pinaka-director ng piyesa. Wow. So, depende sa competition. And since sinabi mo nga ni iba-ibang genre, may specific bang grupo digdi na, example, kung araw ka ni ang gustong i-pull off, isindala ang mabayli o makompete? Or gabos ka mo, versatile? Versa din. Versa! Parang ganun. Oo. Okay. Pero Versa minsan, palang gabos. halimbawa, may nag-invite sa amin na mag-perform, tapos etong hinahanap niyang style. Yes. Minsan, tinatap ko yung iba din na may expertise dun sa style niya. Parang ganun. Yes. And since gabos bagang grupo talaga, og wakatang sinasabi nga advocacy, anong purpose kang foot forward? More on ever since naman nung na-form namin siya, parang gusto namin, lalo na yung dalawa kong kasamang nag-form na ito, gusto namin ma-inspire yung dancers dito sa community, lalo na yung mga nag-stop sumayaw and then gusto bumalik, parang ganon. Since halos lahat ng members namin, ganon yung experience. Nag-stop sila and then naghanap sila, paano ulit ako sasayaw. Yeah. And what's fun about you guys, kasi meron kayong hype ed. Pwede ba nyo explain sa mga kabista, ano yung hype ed nindo? Under foot forward, right? Actually, ang hype, hindi siya under foot forward. Hindi. Bale, hype is more on we give classes, dance classes, Yes. may iba-ibang levels. And yung instructors ng hype is from foot forward. Yes. Yan. So, goal din ng hype mabigyan ng career yung mga nasa FF na magturo. And minsan, maka-gain din ng
anong tawag sa binibigay sa inyo? Sahod. Yan, Yes. opportunity to Compensation, teach. syempre. Compensation, yes. And Ayan. yun nga, sinabi nga, so it's more of collaboration. And since natataon yung opportunities, gusto ko maaraman, ano ba si mga competition as foot forward ang nasalihan kang kada saro sa Indo? Bali nung ano po, pumasok ako nung 2024, na-pick agad ako sa ano po, sa WOD ba yun? Sa WOD po. WOD 2025 po. And Wow. next po yung ano, yung sa Dance Supremacy. Yes. Sa Big Pro din po. And sa another WOD po, 2026 yeah. WOD. Recently lang. Yes po. Tapos yung magko-compete po ngayon sa Singapore is kasali din po ako. Wow. Dapat abangan sa Inda. How about the others? Mga iconic performances na performa nindo dahil sa foot forward or as foot forward member. DS Dance Supremacy 2023, DS 2024, yung Philippine qualifiers and yung sa Japan. Pa. DS 2025, then sa WOD 2025, and then yung latest ko po is yung ngayon for Singapore. Wow, mga batak pa lang talaga. Ako din. So, naka-audition ako noong 2024 and nakapag-compete na din ako and na-line up din ako nung WOD 2025. Nag-rank 4th. Rank 4th Wow. kami nun. Tapos, DS 2025 din. And rank 5th din po kami nun. And kasali din ako sa lineup ngayon sa competition to Singapore. So, and syempre, lineup din sa cast ng Embodied Conflict. Yes, which is itatakal tayo later on, di ba? Yes. Excited ay. Excited. Ako po, ano lang, Dance Supremacy 2024 Tokyo, Japan. Na-meet ko si Hachiko. Buhay pa ba si Hachiko? Buhay pa siya sa puso ng mga Japanese. Yun yung tamang sagot. Tapos, ano po, abangan nyo kami sa Embodied Conflicts. Na Wow. later on, itatagal natin siya. Ako, ever since 2018, every year, may Yes. competition and everything. Ako po, same with the others po. Yung DS 2023 po, tapos DS man pong small group. Pero yung pong DS small group, mga parang sub-unit po, mga keki source po. Wow. kami. Keki Source. Tapos, yun po, World of Dance man po, si Recent. Tapos, line up man po for Singapore. Wow. Yun, for me naman po, yung first competition ko po, yung World of Dance 2025, yung 4th rank po. And then, second naman po, yung Dance Supremacy 2025, yung nag-5th rank po. And now, line up din po ako for the Dance Supremacy 2026 Big Group. Ako naman po, DS 2023, and then WOD 2025, yep. And then DS 2025, then WOD po. Tapos, yan, sa Singapore din po, part din ng line. Yeah. Since dadako lang ka muna sa diyan na competition, especially siyempre sa direktor, gusto ko maaraman, any pinaka-challenging duman na dance competition, is there any, itong masasabi talaga mo, almost masuko na ka mo dahil nga ni Garo, si struggle, before pala mag-compete, yaon na talaga. Ako na sasagot siguro. Pinakamahirap syempre yung nag-Japan kami. Yes. Kasi number one, well, pera. Bukod sa gagawa kami ng sayaw, magpa-practice kami every day, every night, kailangan ng pera. And nung time na yun yung bumaha dito. Yung super. Yes, Yun ba yun, Christine? Yung dahil sa rainfall lang, Oo. di ba? Grabe. Yung super baha sa sentro, yun yung kasagsagan na nagpa-practice kami. So, may times na wala kaming choice na hindi mag-practice. As in, kasi syempre, uunahin namin yung safety So, namin. paano yan? Ano nangyari ka to during that time? Ano muna kami,
break kasi wala kaming choice eh. Nabaha sila, nasiraan sila ng ganito, ganyan. So wala kaming practice nun. So, na-move ng konti, medyo nagahol kami sa oras kasi syempre kailangan mag-break for one week, 2 weeks, 1 week. Parang ganon. And syempre, yung mga nasalanta din ng baha, kailangan mag-shell out ng pera syempre, Yes. pampaayos ng ganito, pang yan. So, yung budget sana namin for Japan, mababawasan pa. Parang ganon. So, yun yung talagang pinaka naging struggle and pinaka mahirap financially, mentally, physically, everythingly. Kasi ang daming ganap, ang daming nangyayari. Ayun. Since sabi nga, financially challenging kapag nagko-compete ka mo, any support from other people or nagsosolicit ka mo, ano ba naging sistema nindo? Or si buong grupo talaga nindo, nag-aambagan for the sake of everyone? Usually ganon, nag-chip in lahat. Kahit yung hindi naka-line up sa competition, Yes. they try to give kahit konti, kung ano yung kaya nilang mabigay. So, yan, very well appreciated 'yon. And solicit usually lahat nagmo-move, pupunta dito sa ganto, pupunta sa ganyan, magbibigay ng letter para at least makakuha kahit konti, pandagdag. Usually yung ganon. And most of the time, galing sa sariling bulsa. Bulsa. At lalo na pati, ba man pati gabos sa Indo is working na o ang mga students. So, Yes. si mga nagpa-Japan before, gabos ba yun working na or dae pa? Hindi, student ka pa pala. Kang time. Siguro 5 kami nun eh. 5. 2 student. Si James, student pa siya. Working student. May ba stories na ito? Example, maharang sa may dahil ang visa, gani, may man. Meron. Di ba? Ito munti ka na di makaiba. Oo, kasi nagpanic siya, hinahanapan siya ng gantong document. Nasa bag niya lang pala. Hindi niya mahanap. Ayun. And gusto ko din maaraman, since international na nga niyan, ano ba siguro naging stepping stone nindo para makatungtong talaga duman sa Japan? Any specific competition na kapag nakalaog ka na duman, qualified ka na magluwas? Yung Dance Supremacy 2024, may Philippine qualifiers. Yes. So, nag-compete kami doon, naka-third kami doon. And then, yung top 3 kasi, automatic, papadala sa Japan. So, ayun, nakapasok kami. And yes, napunta kami sa Japan. Wow. And same ka mo ka to with top 1 and top 2. Same ka mo category. Mm-mm. Pero kamo si nag-champion. Yes. Wow. From Since, third to champion. diba? And gusto ko maram, anong piyesa niyo that time? Billie Eilish tayo na. Nag-Billie Eilish. kami. Eilish. Ngunyan, gusto ko din maaraman since nag-challenges and growth na nga ni kita. Ngunyan, sa Bicol, any challenges ba para, since ang dance community, very limited din kung tutuusin, yung opportunities, ano ba, may any challenges sa papalawak kang sa indong grupo, araw kayan? Or uga ka mo mga example sa Albay, ugang foot forward, mahidom. Wala. Like Foot sa forward Naga is lang. Naga. Siguro makakasabi dyan yung mga community leaders natin. Ay, may community leaders ka mo. Sa foot forward po kasi, since madami kami. Tapos, yung iba dyan, leaders na din ng community nila. Wow. So, parang from FF, nag-branch out din. Parang ganon. And yan, siguro si Ray from hip-hop community. Wow. Yo, check. Yeah. Siguro one of the struggles of many sa community is still financial support, especially coming from local government units. Yes, So LGUs. it's still an ongoing challenge talaga, especially not just in dance. So it also applies sa different types of artists. Yes. Singer man yan, actors, actress, and all. Siguro yun yung kulang sa atin, not just in Naga. I'm speaking in behalf of Bicol Talents. So sobrang kulang yung naibibigay na support to artists na well-deserved naman talaga dapat masuportahan. Yes. Kasi we are representing a specific city, region to national, international level competitions. But still, hanggang appreciation yung nare-receive ng bawat artist. So, yung appreciation nandyan na yan eh. Kumbaga, manalo-matalo nandyan yan. Pero, yung process, yung
before competition, nandun talaga yung real challenge eh. Hindi naman sa competition itself. Nandun tayo nagduduel kung paano tayo makakapunta dun. So, yun, I can see na siguro malayo pa. But, with the help of Mayor Lenny, siguro, Yes. baka matulungan tayo. Manifesta yan. Yes, angat buhay, pati yung mga artist. Yeah. Iangat natin ang buhay. So, yan. Sana matulungan tayo para makita namin ulit si Hachiko sa Japan. Yeah. Ay, sila Singapore yun. na baga? Singapore. Wala yan pa. Yan din napapansin ko, which is ano nga ni, very sad na nangyayari na sa arts and culture na nagkaka-recognition lang or tinatabangan ng mga artist na arog din do kapag may napatunayan na. Pero during the process, garo mahirapon, hagilapon. Yan, i-call out asin na kaya lang. Yan, gusto ko din maaraman. Ano bang pinaka-challenging sa Indo, individually, pinaka-challenging na genre na i-pull off? Since iba-iba ba ka mo, very versatile ka mo, Hip-hop. hip-hop. Siguro yung pinaka-challenging yung style na gusto mong ma-achieve. Pero, parang tawag dito. Yung hindi mo siya ala Ano yan? Ano yan? Si Hachiko talaga. Parang yung nakita mo lang siya pero hindi mo siya magawa. Parang yun yung gusto mo siya pero hindi mo siya kayang gawin. Any specific genre ba? Tama, genre ba ang apod din do? Ay, style, sorry. Okay, style. Yun, feel ko wala naman na mahirap sa taong gustong gawin yung gusto niya. Yun. Wow! Pero may hugot to ha, may hugot. Si JC kaya. Kaya lahat, panis. Yes! Yun lang. Ako, ano ba? Siguro yung style ni Miguel, yung popping. Popping. Ganun. Hindi ko siya bet. Hindi naman siya. Hindi naman hindi bet. Mahirap Hot take, lang. hot Mahirap, take, mahirap. hot take Hindi ko kaya. yan. For me po, siguro yung yung parang style po ni Coach. Since, parang more on open style po siya. It has no limits po kasi. So, para yung music po, kung ano yung na-radiate nun, parang yun din po yung in-embody ng katawan. So, for me po, parang challenging yung part na paano po makamake sense sa step Wow. with align po sa music. Parang yun po yung pinaka-challenging for me. Yes. Pero may dadagdag ka? Hindi pala kanina yung mali yung sinabi ko. Ano? Kay Kuya Ray pala dapat yun. So, ang sa akin is ang pinakamahirap sa akin is yung doggy. Hindi ako tinuruan eh. Doggy? Teach me how to Teach me how to doggy. yung whack talaga. Yung mahirap talaga aralin. Tapos, yun. Pinaka mahirap nga ni. Nga ni. Ano naman? Ako po dua po hip-hop tapos scrum po. Hip-hop to scrum. Sa akin naman po, wak. Wow. Bali, lahat naman po ata ng styles is kaya naming mapag-aralan. Yes. Hindi, kaya mo Yes. Kahit na madalan. Pero yung styles po na talagang parang pag tinatry ko is hindi ako comfy yung popping po talaga. Popping. Kasi di siya kusang lumalabas. Parang pag tinitignan mo yung sarili mo. Ang popping ito gano'n tutuog-tuogan. Sige Ako, na, kay sample. Kuya Miguel, Kevin. si Kuya Miguel. Ay, pitig. Yan. Iba talaga pag sa perspective kang dancers. Ngunyan, first time ko makahiling, as in maka-witness kung si struggle nindo. And gusto ko na maaraman, since ilang years ka na din, like, sa inda, veterano, kung apo doon. Ano nahiling mo sa inda? Pwede ba kita magsabing edad? Kaya lang. Ano ba mga nahiling mo sa inda kung taano sinda yung sa embodied conflicts? Which is, itataka ka later on. Actually, yung pag-cast ko ng Embodied Conflicts, nagpa-ano ako sa group chat namin, gumawa akong application form. Wow. So, eto yung mga nandito, sila yung nag-fill up na gusto nila maging Interesado. cast.
Yung iba nag-fill up, gusto maging stage manager, Ay, mga ganon. So sila, gusto nila maging cast. Though tinanong ko naman sila after makita yung sa form, kung sure ka, go ka ba talaga. Then, go daw sila, gusto daw nila. So, okay, tara. So, all-rounder man pala. May stage managers man, technical. Mm-mm. May mga wala akong light director. Merong spinner, may makeup artists, ganun. Yes. Since yung Embodied Countries kasi full production siya, theater. So, hindi lang cast yung kailangan ko eh. So, kailangan ko din ng stage managers, ng musical directors, script writers, mga ganun. Wow, iba talaga. Very versatile ang Foot Forward eh. So, ganyan, gusto ko din maaraman. Wala akong gustong maaraman talaga. Paano ba nito madi-describe ang Foot Forward? Like, literal, as a grupo, paano nito siya madi-describe? Ano perfect description for you guys? Ano ba? Okay. Ano po, sa akin, dalawa po kasi siya. Pero dalawa. Sige. Sabi kasi isa lang. I mean, yung pagkapasok ko po kasi sa Foot Forward, parang siya, matuturing ko as family talaga. And Wow. then, since group nga siya, kumbaga, comfort zone na rin po. Tulo na to. Ay, doon. Okay, well, di man may dash pala, comfort dash Ayun zone. lang. Okay. Sige. For me naman po, may tuturing ko po yung Foot Forward, parang po siya, kind of a sanctuary. Sanctuary. Wow! Bali, ano po kasi, yung pagpasok ko rin po ng Foot Forward, bali, na-observe ko po yung parang varieties of personalities ng kada isa. Pero, despite po yung varieties, parang nagkakaisa rin po sila at the end of the day. So, parang naging po siya, parang sanctuary po of to express yourself. Wow. Kahit kakaiba po yung ugali mo, kaya ganun. Yun lang. Wala na ba? Hello, ma. Sa akin, tinatuturing ko sa Foot Forward, feeling ko, tawag dito, pagkain. Pagkain? Kasi, every time na may competitions, may training, very nabubusog palagi. Yes. Nabubusog palagi yung puso. Like, wow. nafe-feed palagi yung satisfaction ng puso sa sa pagsasayaw. Tapos mas nalalabas ng mas nakaka-express ng tawag nito ng satisfaction sa pagsasayaw, sa pagmamahal sa dance. Ganun. Diba? Sunod, Hachiko. Kamera. Ano po, siguro Foot Forward is a place where you can learn new things and at the same time unlearn things na na-learn mo na before. Yes. So, Yan ang mahirap, to unlearn things. yes, yun yung mahirap. And yun, si Yun Hachiko. Yan, since gusto ko man din na, since naka World of Dance na kamo di Philippines and sa Japan, uga ka compete na. Anong ni sa Singapore? Can you, let us know kung tungkol sa ini sa Singapore, paano ka mo naka-qualify dyan and stuff like that? Sa Singapore, anong pangalan? Lion City? Lion City Dance Competition, yung government mismo ng Singapore yung nag-organize or nag-fund ata nun. I'm not sure. Kami, nakita lang namin siya ni Miguel sa IG, nag-post sila ng ganto ganyan. So sabi namin, okay, sige, try natin. Need lang naman mag-send ng audition video. So nag-send kami audition video 2 weeks ago. And then nakuha namin yung results nung Thursday. Wow. This Thursday. Tapos yan, nakapasok daw kami. Yay! Kailan ba yan, if ever? August 1. August 1. Malapit So na. nag-send ka mo ning audition piece. Mm-mm. Tapos meron ba yan parang specific number of members? Arog ka yan? Oh, meron. Yung competition, minimum 5 members, maximum 20. Ginawa namin 7 members. Parang, cute lang. Cute lang. Tsaka medyo tipid din. Yes. And since bistado na kamo, sabi yung tanang bistado talaga kamo na here sa Bicolandia. Paano ba nido na any instances sa competition may nakaiwal kamong grupo? Ay.
Kadakol. Pirmi. Paano ba nito siya tiga-handle? And paano, ano nangyayari kaya? Interesado ako sa mga araw kaya. Ako personally, di ko aram sa inda. Kasi sa competitions, minsan nagko-compete sinda, bako man FF ang kasama. Yung group na binuo na nila. Parang ganun. So, ako personally, if ever may mga arog man kayan, sinasabihan ko na lang sinda na, okay, sige, wag nyo na lang pansinin. Nonchalant tayo dyan. Okay, parang ganun. Sa mga ganyan kasi di na yun mawawala. May mga haters, bashers. Oo. Ginagawa namin, pinapakita na lang namin yung trophy namin. Wow. Eme lang, Credentials. Oo, eme lang. Kayo, baka may ano kayo. Or nakikipag-bardagulan talaga sa social media. Ay, Hindi kami yun. Oo. Hindi kayo nakikipag-away. Mabait po ang put forward. Wow. Or anggutan ka mo ni coach. At least, ugang taga-balance out kang grupo. Itong literal na, day na nindo patulan, di ba? Si James, day talaga to napupugulan. Si Sina James. Ayos. Nanonood yun. Ay, James. Yan. Siya yung aggressive. Tapos ka mo kalma. Yan, since uga kitang another segment, ininino ang nakaka-love, nakakaloka. Yan, sa nakaka-love, mga kabiso, initong agree or disagree sinda. Bahala sinda kung gusto na explain, kung habang nila explain, bahala sinda sa buhay ninda. Ayan, sa nakaka-love, kitang mga placards, maliliit na placards na naka-laminate. 4 lang ang na-provide ng team. Yan, nakaka-love kung agree, nakakaloka kung disagree. Okay? Ready na ba kayo sa nakaka-love, nakaloka? Yes. Okay, nakaka-love or nakaloka? Late sa practice. Isa ibang madalas ninong late sa grupo na niyo. Turog. Wow. Taano late? Taano nalilate? Minsan kasi nakaka-sleep. Tapos minsan may racket, minsan may work. So habol-habol lang ganon. Yes. O yan, nakaka-love o nakakaloka? Mas gusto ang hip-hop kaysa sa contemporary? Pwede halfway. Sige, halfway. Ay, syempre, hip-hop. Nakaka-love o nakakaloka? Seryoso sa rehearsal? Love radio. Love. Loka. Love o loka? Loka? Love. Loka. Loka, love. Sige, gusto mo araman, taano nakakaloka at nakaka-love? Itong seryoso sa practice. So, siguro po sa na lang, sa work ethic wise po kasi, parang ganun po ako mag-rehearse. And parang nakasanayan ko lang po kung ganun din po ako. Kaya, yun po. Gusto ko pong i-touring as, serious work kasi, rehearsal. Yes! Hello po. Nakaka-love, nakakaloka. Nakaka-love. Same with kayo lang po pag trabaho po talaga. So, bawal magsurubahan. Pwede naman. Basta nagagawa. Parang, Yan. yung sabi ni coach, okay lang mag-trip. Basta pag may pinapagawa. Yes. Stricto ba si si coach, si Derek? Hindi naman. Pero ang niya lang, ang kailangan niya lang makita is nagagawa ng tama yung pinapagawa niya. Tapos nagiging monster na siya pag hindi. Monster. Which is takot ka mo. Abunin din yan mangyari. Ayaw. Ayan. Naka-love or nakaloka, mas importante ang authenticity kaysa pagiging mainstream. Love. Naka-love or nakaloka, arugo ng sarong routine. No. Uga ka mong signage katong garo sa dance community. Yan. Pwede na explain sa ko yung mga signs nindo kapag nagko-compete ka mo. Bite. So it means kinagat mo siya sa iba. Pero sa ng iba, kinuha mo.
in-apply mo, ginamit mo. Wag ganun, tol. Wow! Wag ganun. Relate ba? Relate ba? Maraming ganyan. Trying to copy someone's output pero una-una di napapanindigan, tapos walang originality. Try to create your own, man. Malaki na tayo dito. Aray ko po. Yan na. Shoutout sa mga Bicolano artist. Huwag nang ganun. Please. 2027 na next year. And madalas mo siya mangyari sa community talaga nindo? Yes. Or may mga heads up man minsan na, ay, pwedeng arugan mo ang routine na ni or dae? Nangyari na sa amin dati na parang nag-message sa akin, pati sa inyo, di ba? Nag-message sa amin na idol daw nila kami, tapos parang gagayahin yung piyesa namin, ipang-compete din nila. Parang ganon. Taga Mindanao, di ba? Mindanao people. Yung nakaabot na tayo Mindanao. Wow, iba talaga. Tawag dyan, ang point kasi nun is, yung piyesa na yun is pinaghirapan namin, pinag-isipan, pinagganto-ganto, tapos gagayahin lang. Tapos nanalo pa sila noon. Champion sila, 'di ba? So parang ang nangyari, kaya nga bite kasi kinagatan nyo yung pagkain na pin-repair namin na para sa amin. Yes. Parang ganun. Tapos nanalo pa kayo. So may premyo sila. Dapat may balato ka mo. Dapat ganun, dapat humingi tayo, no. Parang ganun. Siyempre So, si craft nindo yun, artistry man giraray. Parang ganun. So no kung iko-compete. Pero siguro kung for performance task kang sarong school. Pag mga ganun, pwede naman yung pag-usapan. Yeah. Basta magpaalam. Yun lang naman yun. Yan, nakaka-love or nakakaloka, talo ng talent ang may connection. Daog kang may talent ang may connection. So, connection man mas higit ang connection. Nakaka-love or nakakaloka. Mas higit ang connection kaysa talent. Talent over connection. Talent man giraray. Any instances na mas kinuha si grupong may connection kesa Indo? Meron ba? Wala naman, no? Meron? In specific, Saan? Ay! Diba? Shots fired! Oo, may ganun din na instances. and speaking of arog kayan, pag tag-invite ka mo, paano ba ang siyempre invite ka mo, tapos okay ba ang compensation sa Indo kang tag-invite sa Indo? Usually, ako man ang nakakaulay, medyo inaano ko din, nag-haggle ako for compensation. Siyempre, kailangan din bayaran talaga ang artists na maayos. Totoo. And minsan, ina-adjust nindo kung si compensation na kaya ninda sa number of dancers. Oo. Nagmi-meet halfway naman usually. Yes. Nakaka-love or nakakaloka, mas mararuman giraray ang OPM songs kesa foreign songs as pyesa. Love. Love tayo dyan. So, kadakol ka mong routine sa OPM songs? Morissette. Nag-Morissette na kami. Ano pa ba? Moon. Mga ganon. May mga OPM songs na rin kaming nagamit. Pero most of the time, English pa rin. English Pero pa din. mas iba pa rin yung atake. Iba pa rin yung tama pag OPM eh. Yes. O yan, nakakalaw o nakakaloka. Social media ang best tool para sumikat ang grupo. Hindi rin, no? Half-half. Half-half. Taminsan ba kayo ngunyan, may mga routines na nagsisikat dahil sa TikTok, sa Facebook. Oo. Pero iba magirar itong yaon sa competition, nabistado ka mo dahil, ay, motibo yun. Motibo yun. Wow. Ngunyan, nakaloka, open for collaboration with other dance groups. Or dance dance company ang tapod Ang alin? apod sa mga group foot forward dance company or dance group open for collaboration sa anong bagay specific Love. Sige, Love. love. Love tayo dyan. Collab tayo dyan. Collab. Collab. yan sa mga sabi nga ng mga workshop mga arog kayan Ganon. community Yes. dance tutorials or Events, mga ganon. nakalove or nakaloka cancel culture. Nakancel ba mo sa sarong piyesa nindo or garo may negative na garo ay garo mali ni yung cultural Wala pa appropriation. Wala pa naman. Pero anong thoughts nindo duman sa mga dance groups na
minsan baga may mga cultural appropriation sindang nagigibo, arog kayan. Any thoughts with that? Usually, palagi silang nako-call out naman. Yes. Napupulis. Yun yung term namin, napupulis. Napupulis. Kasi may ginagawa silang mga dance style na hindi naman nila masyadong napag-aralan pa. Yes. Hindi pa sila aware sa kung anong do's and don'ts dun sa style na yun. Kasi when you're learning a style, hindi lang naman yung dance yung nila-learn mo, pati yung culture, saan siya nanggaling, Yes. sino nag-form ng style na yan, para saan yung style na yan. And kami naman as a group, very maingat kami sa ganun. Pag hindi namin alam ang isang style, hindi namin siya gagawin unless napag-aralan namin ng maigi. Yeah. Yes, ganyan, nakakalove o nakaloka, nagse-cellphone ang judge habang nagpe-perform. May experience ka mga arog kayan sa mga baranggayan. Kami mayo pa man, pero si mga friends ming nagjo-join sa barangayan, yun, madalas may ganyan silang experience. Ano pa? Ay, kayo ba? Ay, na-witness me po kaya dahil siya nag-cellphone, nag-CR siya. CR break habang nagro-routine ka mo. Paano yan? Paano yung i-judge? Ay, po siya, coach kaya kami ni Kuya M. Tapos, Pinabalik. yaon kami sa likod. Tapos, dahil pa tapos si routine. Bako may man pong group Yes. ginibuhan. Pero, syempre, bako man ginara itong daw. Fair. Diba? Kaya siya, nag-CR siya, dahil patapos. Iyon lang to. Yan. O yan, last na nakakaloka, nakakaloka, embodied conflicts. Yan. Nakakalab. Pero maluluka ka sa mapapanood niyo. Ayun. Yes. Gusto mo, yan, istoryahan ta na si embodied conflicts tungkol sa iniyo para aram ka mga kabisyo natin. Embodied conflicts is more about identity formation, yung sabi ko kanina. The struggles of finding one's identity, the struggles of going through changes, parang ganun, and embracing those struggles para ma-form mo and ma-realize mo kung sino ka talaga, parang ganun. Yes. And paano rin nabuo? Gusto ko maraman. Anong backstory with this dance theater production? Originally, thesis sa course ko, sa Binild. Tapos, parang, nung dinidiscuss kasi sa akin yung mangyayari for my thesis, wala pa akong idea kung anong gagawin. Kasi yung thesis ko parang isang thesis paper, and then production. So, nung una, wala pa akong alam, wala pa akong idea kung anong pwedeng gawin. Tapos, parang na-open lang sa akin nung mentor ko na focus more on your body. What if? Parang ganun. So, okay. Body. So, doon ko na come up yung idea na, okay, I'll do a thesis about me. Yes. Tapos, doon na siya pumasok. Identity, ano ba yung experience ko nun? Paano ba to? Ito yung napagdaanan ko. And then, linagay ko siya sa sayaw. And then, doon ko na na-form yung paper. Yung research, ano ba yung pinagdadaanan ng mga taong tulad ko? Ano ba yung struggles din nila? Yeah. And then, yun yung naging inspiration sa pagbuo ng show. So, personal iniyo. Yes. Talagang, maanong heart ka mga viewers or watchers kang ma-witness kang embodied conflicts. And gusto ko din maraman, anong experience kang entire group na niyo habang binubuo or pinapractice si mismong dance theater? Ikaw, sige, as the director, and Noong una lang naman parang playtime lang for us. Playtime. Gumagawa kami ng sayaw, nagtatawanan kami during rehearsals, pero pagdating nung day before, nung nasa Manila na kami, nasa Binild na kami for dress rehearsals, doon nag-sink in sa amin na, okay, iba pala tong show na to. Yes. Parang doon namin na-realize na, okay, very heartfelt, very close to home, no? And nung natapos na yung show, iyakan lang kami lahat eh. Literal na namatikman nindo si mismong pyesa. Mm-hmm. Ang other people, kumusta sa experience nindo? That was the first performance nindo kaniyo.
Bali, yun nga po. Yung sinabi ni coach na parang ano lang, medyo maluwag lang kami nung una. Sadyang nagtatawanan lang po kami, nagbabatuhan ng kung anong ideas. Tsaka nung nasa binild na po kasi parang iba na po yung naging routine namin since nagpa-practice kami sa City Hall tapos biglang naging nasa ano na po kami, sa studio. Yes. Parang nag-iba na din po yung ano, yung momentum, yung routine, tsaka yung disiplina po namin. Medyo mas ano na po talaga kasi di lang naman po Buo ng eme-eme. Apo, parang sa amin din po kasing mga cast is nakasalalay din po yung ano ni coach. Thesis. Apo. Di ba? Talagang ano talaga po. Tapos nung nasa ano na po, venue, ano nga tawag doon coach? Black box. Black Yun po. box, yes. Yung may lights na po, yung nakita na namin yung venue, yung kung saan ba manonood, yung backstage, parang mas nakaka-pressure po talaga since first time po personally ako parang sa tinagal-tagal kong magsayaw, parang yung feeling na ganun kasi mag-express ka ng isang story na di ka magsasalita. Yes. Kaya parang ganun po. Tsaka yung afternoon po, yung pinaka-last talaga, after nung last segment, nung pumunta na po kami sa backstage, as in lahat po kami nag-iyakan. Walang halong kung anong kamustahan or ano. As in, lahat kami may nagilid na doon, may umupo. Si pag-internalize. Yes po. Habang nagpi-play pa yung nakakaiyak na song, sadyang yun, sumabay na po yung as in bumuhos na yung emosyon namin doon lahat. Nagyakapan na lang kami, congrats po. Yun. Yes. May madagdag bang iba na experience nila during the first performance nila kang Embodied Conflicts? For me man, while nagte-train, naggagawa kami ng piyesa ng ng ginagawa namin yung play is nagbabanding lang kami nun at first. Tapos parang feel namin another another experience na kasi bago sa amin din yung pagiging dance cast sa theater. So parang ginawa lang namin siya na mag-bonding lang, nagiging bonding lang namin. Tapos nung time na andun na kami mismo sa venue and andun na kami sa momentum na kailangan mapa-feel natin sa kanila yung experience mapa-experience din natin sa kanila yung na life ng someone you know, parang ganun. Very heartfelt nga, sabi ni coach. And talaga after ng show is talaga very iyakan talaga kami lahat. Hindi namin inakala na ganun kabigat yung yung feeling. So kaya manood kayo. Try nyo din iyak. Yes. Maluloka nga da ka mo sabi, di ba? Since sabi nga ni Do, si pag-internalize ni Do, gusto ko din maaraman ano si kantang ganamit ni Do or music arrangement. Doon lahat ba or magbibigay lang ako? Ay, sige, dikit lang na patikim lugod. Kung ano yung... Since 1 hour show siya, sobrang daming kanta na ginamit. Pero siguro, yung pinaka-tumatak, alin ba dun? Tadhana, no? By Magiliw Street, kung mapapakinggan niyo. Doon nag-start magsiluhaan yung mga audience din. So, parang ganun. So, gaano kahirap ba na ipa-feel sa sarong oras na yan si gusto nilo iparating through dance and no words at all? Actually, mahirap siya kung titingnan mo. Paano mo... Yes. Kasi goal namin, parang pa-joke namin sinasabi, dapat umiyak yung mga audience. Parang ganun yung challenge namin. Sobrang hirap kung iisipin. Pero magiging feasible siya if kami mismo mafe-feel yung ganong klaseng emotion. Kusa na lang siyang lalabas towards the audience eh. Pero kung kami kasi parang nandun lang, sumasayaw lang without feeling anything, hindi hindi siya mag-resonate with the audience. So, ayun. So for a feeling to really resonate with your audience, you as performers really have to feel that first. Yeah.
Ayan, siguro ipromote na magkano ang tickets, no arin hindi yan pwedeng madalan, as in sa yan pwedeng madalan, embodied conflicts. Yan, invite ko kayo Embodied Conflicts on July 24 and 25. Meron tayong matinee show 3 p.m. and gala show 6 p.m. and talkback show 6 p.m. ng July 24. Gala show is July 25, 6 p.m. You can get your tickets sa kanila. Pwede nyo silang i-message or get your tickets online at tickets.dalankita.com. Yes. Yan. As in, since sinabi na nga nito kung may sold out na kamong shows, right? Ano tong show na to na sold out na? First show matinee ng July 24, 3 p.m. sold out. Wow. Okay, mga kabisyo, kung gusto nindong ma-feel talaga ang embodied conflicts as in, maloka sa Inda. Bang! Yan, magbakal na ka mo ng tickets sa Inda. And pwede din sa mismong Facebook page in the right. Foot Forward. Pwede kayong mag-contact doon. At FF2018. Yes. Tama, di ba? Follow nyo na rin kami. Correct, follow na. And bago kita magbalik sa radyo, mga kabisyo, madiretso ka na radyo, gusto ko muna ng last words or message sa mga arog nindo na dancer, sa mga younger generations, na ipagpatuloy ang pagbabayli. Masasabi lang namin on behalf of FF, push lang. Never stop. Don't say die. Ganun. Yun lang. Push. Embrace your own artistry. Embrace your own creativity. And most importantly, embrace your own identity. Yun lang. Yes, as in abangan man kamo sa Singapore, right? Yeah. Yan. Yan. Magsi-Singapore kami August 1. Baka naman. Ayan. Oy, ma-flash ang QR code. Kaya lang. Ayan. So, bago kita matapos, gusto ko muna tapusin nyo rin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisag! Sige daw, sa kamo daw sino maghali yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisag! Kasi mo, kaya mo yan. Kailangan pa bang 5, 6, 7, go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ayan, muli mga kabisyo, ini na po ang episode with Foot Forward kang nakakaloka, love local. As in, diretso na po kami sa radyo right after this live stream. Muli maraming salamat po. As in, abangan po din ang Embodied Conflicts ninda. Ini po si DJ Pikachu, ang pinaka-bongga, pinaka-makulit, as in, pinaka-pink. Pikachu! Paalam mga kabisyo! Thank you so much!